exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rare stones. Diamonds graded by GIA. This is Chantigem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. Magandang hapon po sa lahat na nakatutok sa atin ngayon via our OFW Party List Facebook page at OFW Party List YouTube channel. I-flex na rin sa inyong mga comment section kung saang probinsya at bansa kayo nanonood sa amin ngayon. Gusto rin po nating syempre i-shout out ang ating mga ever-supportive OFWs or overseas Filipinos, seafarers at sa bawat Pilipinong nakatutok sa atin all over the world. Kumusta na po kayo? This weekend, siguradong FTW as in for the win tayong lahat dito dahil bida ang serbisyo, bida ang updates, bida ang papremyo at bida ang pagbibigay ng agarang solusyon at practical na aksyon. Kasama rin po syempre ang inyong lingkod, OFW Party List, Representative Ate Congresswoman Marisa Dalmar Magsino at welcome sa programang Ikaw ang Una dahil Ikaw ang Bida. Ito ang OFW, Ikaw ang Bida. Kasunod ng ating initiative sa OFW Lounge sa NAIA Terminals 1 and 3 para sa ating air transport na kamakailan lang ay personal na binisita ng ating mahal na OFW Party List Representative Congresswoman Marisa Dalmar Magsino. Ngayon naman ay face-to-face ding sinuray ni Ate Kong Marisa ang Metro Rail Transit Line 3 o mas kilala bilang MRT3. Kasama ang mga opisyal ng Department of Transportation Philippines o DOTR MRT3 na pinamumunuan ni Assistant Secretary Georgette Aquino at Director Oscar Bongon para personal na inspeksyonin ang mga naging pagbabago at pagsasaayos nito simula 2022. Layunin ng inspeksyon na maisiguro ang kaligtasan at maayos na operasyon ng MRT3. Siyempre, ito po ay bahagi ng advokasya ng ating OFW Party List para sa pagpapabuti ng sistema ng transportasyon sa bansa na malaking papel ang ginagampanan sa ating labor migration. Magandang araw po. Nakikita nyo po, nandito po tayo sa MRT3 North Station. Ayan po, live to ha. Talaga pong nandito po. Hello, makikita po natin ngayon kung ano po ang nangyayari dito sa MRT. At sabi nga po, very comfortable na, alangan. Siyempre, kailangan face-to-face. Malaman natin yan dito po sa OFW Party List, Congresswoman Marisa Dalmar Magsino. Nandito po si Director Oka at si Ms. Dang at si Ms. Jazz ni Ate Georgette Aquino. Tara, go na tayo. Ito pong section na to, pag-ikot po natin, ito yung priority. Okay. Ito kasi ito pala po ang ating priority section. Ayan po, yung senior citizen, pregnant women, persons with disability, and passengers with jeepney. Ang upo, ito ay nakalaan para sa kanila. At pasaherong may kasamang maliit na bata. Yan, Department of Transportation. So, susunod, saan ba ako papasok dito? Kasi young pa ako diba? But anyway, pinapakita lang namin sa inyo, ha? Huwag niyo sabihin senior citizen kami, ha? Napakaaga po namin dito para po makasakay kami. In 10 minutes po, nakasakay po kami. Ayan, 10 minutes, ha? O, diba? Sa pagsakay po ng ating mahal na Ate Kong Marisa sa tren ng MRT3 o
Of course, hindi po niya pinalampas na personal na kamustahin ang ating mga kababayan na nakasabay niya sa biyahe. Iba't ibang muka, edad, estado sa buhay at kalagayan ang nakausap ni Congresswoman Marisa, kung saan nagbahagi rin siya ng mga pwedeng itulong at ibigay na serbisyo ng inyong OFW party list. Nay, kamusta po kayo? Hello? Hello? Yes, ang may bata pa tayo. Ayan. Hello po, kamusta po? Very good, very good, very good. Oh, komportable, naka-aircon. Pag mainit, magreklamo tayo kay Director Oka. Sige. Yung Marisa Del Mar, yun yung screen name ko sa pelikula dati. At saka ang MRT nyo, kailangan safe kayo parati. Diba? The very reason sinecheck po natin ang MRT. Opo. Okay. Okay, ingat po kayo. Ingat po. Good. Okay, good. Ilang taon ang kontrata mo? 4 years. Saan mag-aalaga? Ito, line hospital na yun. At social na escalator. Sabi na doon ba sa line 1, line 2? Ang ating railway system, lalo na ang MRT-3, ay isang pangunahing transportasyong ginagamit ng ating mga OFWs at kanilang pamilya at ng mahigit 420,000 na pasahero kada araw. At sa pakikipag-usap sa MRT-3 officials at pagbisita ng mga station, nakita po natin ang mga naging hakbang sa pagpapabuti ng kapasidad ng mga tren, seguridad ng mga pasahero at kaayusan ng mga pasilidad. Asahan po ninyo ang patuloy po na pakikipagtulungan ng OFW Party List sa pangunguna ni Congresswoman Marisa Del Mar Magsino sa DOTR at sa iba pang ahensya ng gobyerno upang mas mapalakas ang serbisyong hatid sa ating mga OFWs at kanilang pamilya. Hello! Ayan po, kabababa lang po natin sa ating MRT-3 inspection. Nakita nyo naman po, nakasakay po tayong malamig, malinis, at ang announcement po, napakaliwanag para sa ating mga special na bagon. Yung ating pong PWD, senior citizen, at sa mga may mga batang kasama. Na ngayon din po, sumakay din po tayo sa elevator. Kasi pinipilit ako ni Director Oka sa ni Miss Dang eh. Nung officer, sumakay daw, di ba Jess? Sumakay daw ako sa elevator, di pinagbigyan ko sila. Yung pala, ipagmamalaki nila may music. O di ba, napakaganda. Sakay nakakita ang elevator may music. At ang mga escalator po ay everywhere. At nakita nyo naman po, ang dami palang marshal. Plus, ang dami rin mga police visibility para maging safe po kayo. At nakita ko rin po na talaga naman pong inaalagaan po nila. Kaya sana po, suportahan po natin ang DOTR sa ilalim po ng Secretary Bautista ng ating MRT-3. Ayan po, nakita nyo naman po ang mga gagandang team ng MRT-3. Wala po dito si Asek Aquino, but nandito po si Director Oka, si Ate Ofi, si Engineer Ting, si Miss Dang, si Kuya Edwin, ang ating mga consultant, of course si Jeff, si Mia, yung mga gaganda nating OFW leaders. At tayo po ang lahat nandito para sabihin para sa OFW Party List, ang MRT-3, kayo ang bida! Woo! Sa ibang good news naman, naghatid ang inyong OFW Party List ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program sa halos 600 beneficiaries mula sa iba't ibang bayan ng Nueva Ecija. Sa ating pakikipagtulungan sa Dole Region 3, kay Mayor Anita Arocena ng General Mamerto Natividad, Mayor Vian Cuevas ng Palayan City, Mayor Trina Andres ng Rizal, Mayor Tope Daos ng Laur, at kay Dr. Emmanuel San Juan bilang Provincial Coordinator at sa ating chapter leaders and volunteers
naging matagumpay po ang paghatid ng ating tulong panghanap buhay sa ating mga kababayan sa Nueva Ecija, lalo na po sa ating mga mahal na OFWs at kanilang pamilya. Speaking of tulong, nagpamahagi rin po ng 400 relief packs ang inyong OFW party list sa bayan naman ng Rizal. Sa pakikipag-ugnayan ni Congresswoman Marisa Del Mar Magsino sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, nakapagbigay po tayo ng 400 relief packs sa iba't ibang bayan ng Rizal, kabilang ang Cainta, Antipolo, San Mateo, Agono at Montalban. Bilang tulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng nakalipas na mga bagyo na nagdulot ng pagbaha sa kanilang lugar. Hatid ni Ate Kong Marisa ang mga munting food packs at ibang essential goods bilang simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa buhay. Samantala, personal naman binisita ni Ate Kong Marisa ang bagong multi-purpose building project hatid ng inyong OFW party list sa Tanay, Rizal. Bukod sa mga programang nakatuon sa kapakanan ng ating mga OFW at kanilang pamilya, personal na pinangunahan ni Ate Kong Marisa ang inauguration ng panibagong multipurpose building sa bayan ng Plaza Aldea, Tanay, Rizal. Ang bagong infrastructure na ito ay naglalaman ng 1 daycare, 2 activity areas at 3 meeting rooms na naglalayong palakasin ang productivity at unity ng buong komunidad. Kaya naman taos-puso po ang pasasalamat ng OFW Party List sa mga butihing opisyal na nagtaguyod ng proyektong ito. Kabilang na sina Congressman Dino Tanuatco III, Mayor Lito Tanuatco at Kapitan Attorney Mara Estrella. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang sapat na serbisyo ng inyong OFW Party List sa probinsya ng Batangas. Binisita ng OFW Party List ang mga residente ng 1st District ng Batangas upang maipamahagi ang kabuuang 5 million na ayuda para sa Kapos ang Kita program o mas kilala bilang AKAP sa Ramon S. Ang Covered Court. Mismong si Ate Kong Marisa kasama sina Congressman Eric Buhain, Mayor J.R. Fronda, Board Member Junjun Rosales at Board Member Army Bausas ang nagpamigay ng 5,000 peso worth of financial assistance each para sa 1,000 beneficiaries. Alam niyo po, ang ating programang AKAP ay regalo po sa atin ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Ang ayuda po na ito ay para sa atin, nakapos po ang ating kinikita. Dahil po dyan, pinalakas po ng ating napakasipag na Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez, para idulog po at ilapit sa inyong mga lugar, mga probinsya, ito pong AKAP program na ito. Kaya naman tayo po ay nagpapasalamat sa suporta at gabay ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez sa ating advokasiyang makapagbaba ng serbisyo at malasakit sa iba't ibang komunidad sa Pilipinas. Ang Congresswoman po ninyo, Marisa Del Mar Magsino, ang nagsasabing para sa aming puso, kayo po ang number 1 at mahal ko po kayo. Mula pa po 2 decades ago, minahal ko na po kayong lahat. Through our Buhay OFW Foundation, Millicent Foundation, at ang ating Impact Awardee. Kaya naman mula sa inyong OFW Party List, isang malaking akap sa inyo, mga mahal naming kababayan sa Batangas. At para sa ating huling Bida Highlights of the Week, pirmado na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Ito ang kauna-unahang batas na naipasa ni first-timer OFW Party List Representative Congresswoman Marisa Del Mar Magsino para sa ating mga mahal na Pilipinong marino sa buong mundo. Today, we gather for this ceremonial signing of the Magna Carta for Filipino Seafarers, an act that transcends
what we have seen today, just mere ink and paper. It's way beyond that. It is not just a tribute to our seafarers' sacrifices, not just now, but over the many, many, many decades when they established themselves as the first overseas Filipino workers before the term OFW had even been coined. But behind every voyage lies a reality that we, as a nation, have too often overlooked. Long way away from their homes and their families, the weight of isolation, of unpredictable conditions, countless threats to their safety and their security. And these are not just occupational hazards, they are actual human experiences. So today's signing of the Magna Carta of Filipino Seafarers is our collective acknowledgement of these sacrifices. It is our way of telling our seafarers, we see you, we hear you, and we are here to support you. This would not have been possible without the dedication of our legislators in bolstering seafarers' rights, addressing their challenges, empowering their dreams. For this, we thank you all. Ibig sabihin, sa ilalim po ng Magna Carta of Filipino Seafarers or Republic Act 12021, ang ating mga marino ay may karapatan sa 1. Ligtas at maayos na lugar ng trabaho na sumusunod sa pamantayan ng kaligtasan. 2. Makatarungan ng mga tuntunin at kondisyon ng empleyo. 3. Nararapat na mga kondisyon ng trabaho at pamumuhay sa loob ng barko. 4. Proteksyon sa kalusugan, mga hakbang sa kagalingan at medikal na pangangalaga. 5. Karapatan sa self-organization. 6. Karapatan ng pamilya na maabisuhan tungkol sa kalagayan ng seafarer sa pagkakataon ng mga aksidente at iba pang sakuna. 7. Proteksyon laban sa diskriminasyon. 8. Pag-angat sa edukasyon at pagsasanay. 9. Libreng representasyon sa batas. At 10. Nararapat na mekanismo ng reklamo. Sa pagsasabatas ng Magna Carta of Filipino Seafarers, binibigyang diin ng OFW Party List ang proteksyong nais ipaabot ng Republic Act 12021 sa karapatan at kapakanan ng ating mga Pilipinong marino. Bilang principal author ng batas na ito, hangad ni Congresswoman Marisa Del Mar Magsino na tugunan ang mga international obligations ng bansa bilang kasapi ng Maritime Labor Convention at STCW upang maisiguro ang ligtas na kalagayan sa trabaho, patas at maayos na kontrata at sapat na suporta para sa ating mga marinero. Napaka-happy dahil finally 2 dekada na po at ilang kongreso na po ang lumipas. Ngayon lamang po magiging tunay na batas ang ating Magna Carta for Seafarers. Kaya na po nag-uumapaw ang ating kaligayahan dahil alam ko na marami pong matutulungan ang ating Republic Act 12021, ang Magna Carta for Filipino Seafarers. Gusto ko po magpasalamat ng lubos-lubusan from the bottom of my heart ang aking pong dalangin na sana po magsama-sama tayo sa dire-diretsyong path ng OFW Party List dahil tayo po ay nangangako na tayo po'y magseserbisyo, tayo po'y mag-aaruga, susubaybay, at we will be standing firm, solid, basta po sa karapatan ng mga OFWs, overseas Filipinos, sa ating mga manlalayag, sa ating mga Filipino seafarers, ganun din po sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo. Porque kayo po, mga OFWs at seafarers natin, ang pinakakawawa na sektor. Dahil sa inyo pong nagiging biktima po kayo ng illegal recruitment, biktima ng human trafficking, abuse, maltreatment, at lahat na po ng klase ng mga krimen na dapat pong maiwasan natin. Kaya po tayo maninindigan sa OFW Party List habang tayo po ay nandito sa Kongreso, huwag po kayong mag-alala. Meron po kayong kakampi, meron po kayong ate na mag-aalaga at mag-aaruga sa inyo. Congresswoman Marisa Del Mar Magsino ng OFW Party List ang nagsasabing, OFW, ikaw ang bida. OFW, kayo ang bida. Mga seafarers, kayo ang bida. Mabuhay ang mga
mga OFWs, mabuhay ang lahat ng Pilipinong marino sa buong mundo. Para sa OFW Party List, kayo ang bida. Okay, so paano ba yan, Ses? Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo dito sa ating OFW Party List social media pages. Dahil bida pa rin po ang serbisyo, bida pa rin sa updates, bida pa rin ang papremyo, at bida pa rin siyempre ang pagbibigay ng agarang aksyon at praktikal na solusyon. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong nag-iisang OFW Party List Representative, Ate Congresswoman Marisa Dalmar Magsino, at syempre, kasama pa rin natin ang ating very hardworking, napaka-sweet, napakaganda, napakabait, very committed na OFW Party List Secretary General, of course, ang aking social media influencer, ang aking napakaganda na anak na si Ses Adriano, na nagpapaalala sa inyo palagi na OFW, ikaw ang bida! Bye! Bye everyone! Have a blessed weekend! Di ba love? Di ba lang tayo? Heart! Heart! Exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rare stones. Diamonds graded by GIA. This is Chantigem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay.